Pero kung ano man yung totoong at yung ah, pagdadahilan ng mga issues, basta tigil putukan muna, isecure yung kaligtasan ng dumadaming taong nanganganib, pati yung ating mga kababayang Pilipino, bumalik sa negosasyon. Ibalik yung rule ng international law. Dun sa pamilya nung kababayan nating caregiver na napatay sa Israel, balita ninyo sa media, taga Pangasinan sila. So, taos-pusong pakikiramay talaga at panalangin sa pamilya, yakap mula sa amin dito sa Senado sa pamilya. Sa napakarami pa nating mga kababayan na in harm's way din dahil doon nagtatrabaho, nakatira o maaaring nag-aaral sa Middle East, sana po talaga ay i-activate, pangunahin ng Department of Migrant Workers at saka Department of Foreign Affairs, bukod sa alert level system, yung paghahanda na kung may gustong magpa-repatriate ay makuha sila timely at ligtas na maiuwi dito sa ating bansa. At hindi lamang yon. Pag may magpatulong makauwi, dapat may patuloy na tulong at suporta pagdating dito para sa kanilang trabaho o hanap buhay o enterprise at reintegration sa ekonomiya ng ating bansa. So yun yung immediate. Dun sa binanggit siguradong pag-spike ng presyo ng langis at lahat ng produkto at serbisyo kasi nakapeg sa presyong iyon, bukod sa mga urgent measures na pwedeng pangunahan ng Department of Energy, maganda rin sila ng komprehensibong at longer term na plano para sa energy security kasi hindi natin alam ganong katagal tatagal ito. Hindi natin alam ganong katagal din sarado ang Strait of Hormuz at immediate na impact na sisirit nga ang presyo ng halos lahat, kundi man lahat ng produkto at serbisyo hanggang dito sa ating bansa. Should we be in any way worried since aliado rin po tayo ng US? Could there be some spillover? We really hope, each one of us hopes and prays na hindi ito mag-spill over. Pero 'di ba, kung anong mangyari sa Middle East or for that matter any part of the world, makakaapekto talaga sa buong mundo. Kasunod ng pag-attakeng iyon ng US at ng Israel sa Iran, nag-counterattack naman ng Iran sa mga US facilities sa Middle East. And we are, nag-renew tayo ng treaty relationship sa US. I would like to say na on a more equal footing at nagbubuo tayo ng mga treaty relationship sa iba pang at mas marami pang mga bansa. But kumbaga ang taas ng stakes for all countries in the world, kasama tayo. Kaya ang urgent call din ay bumalik sa negosasyon. May negosasyon ongoing. Wag nating kalimutan between the US and Iran, facilitated by Oman. At may iniuulat na progress report, hindi man kompleto, pero partial, meron ang Omani government nung biglang umatake ang US at Israel sa Iran. So, urgent call, tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon, at pilit na pagkasunduan yung mga issue na sabi ay dahilan daw kung bakit nangyayari ito. Just the day before the attack, ang issue daw ay yung nuclear energy development program ng Iran, which by the way last year sinabi ng US government na obliterate na yung capacity na yon. Biglang the day of, hours after the attack started, naging regime change, no? So, pero kung ano man yung totoong at yung pagdadahilan ng mga issues, basta tigil putukan muna, isecure yung kaligtasan ng dumadaming taong nanganganib, pati yung ating mga kababayang Pilipino, bumalik sa negosasyon. Ibalik yung rule ng international law.
Ma'am, baka may mga kasama na ako mamaya na babalik dito sa issue na to. Punta lang ako sa politics kasi na-interview po namin si Sen. Raffy Tulfo. Categorical, sabi niya, not today, not at the present, not in the future, natatakbo siyang VP or president. But he wished you luck. Opo, oo. So ma'am, kamusta po ang United Opo? Ano pong update po? Well, una, salamat kay Sen. Raffy. Mula nung naging seatmates kami sa previous Congress, talagang ganun kagaan ang loob namin sa isa't isa. Ang progress po sa hanay ng opposition and reform-minded and modernizing groups ay patuloy ang aming pagbubuo ng pagkakaisa para pumili ng isang standard bearer na ilalaban sa 2028 kasama ng isang buong slate. And ang timeline is still end of the year mapapaaga po ba ang inyong pag-announce po? Well, the earlier the better, I believe, para maka-alok at maka-attract ng suporta mula sa ating mga kababayan. But we're going through that process very seriously. And several of us are open or willing. So umaasa ako na mas maaga kesa sa mas huli ay makapag-anunsyo na kami. I'm sorry, kahit may shortlist na, kahit papano, nung pinagpipili ang VP at President. I think dapat yung bawat isa sa amin na lang ang dapat magsabi at hindi ako magsalita para sa lahat. Isa na lang, sorry. Yeah. Yung sinasabi sila dating Sec Abad na open din daw ang United Opo for girl power sa 2028. Babae president, babae VP. Do you also share that na yung possibility or hopes for that? Well, everywhere is woman's place. Every time is woman's time. So kung ano man ang mapagkakasunduan ng nagkakaisang mga puwersa para sa 2028, nandun, no? Nandun lagi ang mga babae kasama. Ma'am, on the impeachment lang, nagsimula na po sa House, and your reaction lang po. Well, my only reaction is that if and when may i-transmit na impeachment complaint o complaints dito sa Senado, lagi kaming laan na maging senator judges at ako din. So, naghahanda na rin na kung may i-transmit sa amin na magdesisyon at bumoto batay sa mga ebidensyang ipepresenta sa amin at that time. May we know, ma'am, paano kayo nagpe-prepare po? Bukod sa, syempre, ine-aerate ulit yung robe nung nakaraang kongreso, magre-review ulit kami ng Legis unit ko kung ano yung prosesong dadaanan ng isang impeachment trial. Kung sakali mangyari na dito, yun po, yung ganong klaseng mga paghahanda. And ma'am, yung second impeachment complaint, withdraw na. Yes. This was endorsed by Akbayan Kong Percy. Yes. Ano lang masasabi nyo, this weekend, yung complaints against the Vice President kung withdraw? Well, mapagbabatayan ko lang yung lumabas sa balita kung bakit nila withdraw, kung bakit tingin nila ito ay mabuti para sa kanilang ina-advocate. Beyond that, hindi ako dapat mag-comment sa trabaho ng House. Basta dito sa Senado, alam ko yung duty ko at pinaghahandaan ko yon. On impeachment din. Will you be more careful in case umakyat dito? Dahil syempre nandun yung risk na baka sabihin na gusto nyo lang i-impeach kasi gusto nyo magtanggal ng option for 2028 elections. Especially because nag-declare na si VP Sara. Pero whether before or after any declaration of anyone, ang isang impeachment complaint mula sa mamamayan at kung ito ay i-transmit ng House at kung ito ay dinigin ng isang Senado bilang impeachment trial court, yan at its heart, paghingi ng mamamayan ng accountability sa lahat ng aming pinakamatataas na elected officials. It should not be reduced to anything else, not even election. So, meron siyang halaga in and of itself. At pahahalagahan namin yun at pakaiingatan namin yun dito sa Senado. You will not be walking on eggshells mainly because posibleng kayo yung makalaban ni VP Sara sa 2028.
walang ganong pag-iingat. Walang, ang walking on eggshells ko lamang ay to do my duty properly as a senator judge. Kung anumang mga proseso ang nagpang-abot sa isa't isa, impeachment noon, kung magkaroon ulit ng impeachment ngayon, kung may palapit na eleksyon, nagkakataon ito. And for each process, dapat harapin o balikatin ito ng tama. Okay, maraming salamat. Ng kababaihan, mga kabaro. At salamat sa mga lalaking kapatid na mga kaalyado namin. Thank you.